Mula sa pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro, ako si Franklizan de Leon at ito ang Kapitolyo para sa mamamayan. Sa ulo ng ating mga balita, reklamo sa programang 4Ps, inaksyonan ni Governor Umali. Mga natatanging mambabatas pinarangalan. Serbisyo ng Kapitolyo bumaba sa mga Gloriano. At tampok namin sa edisyong ito, karanasan ng lalawigan ng Albay sa pamamahala ng kalamidad, nais na tularan ngayon ng Oriental Mindoro. Sa detalye ng ating mga balita, malaki ang naitutulong ng programang 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, subalit nasisira ang tunay na layunin nito kapag ito'y nahahaluan ng mga benepisyaryong hindi karapat-dapat na makinabang dito, lalo na kung ito ay may kakayahan namang makapamuhay ng maayos. Kaya sa mga reklamong nakararating sa tanggapan ng gobernador hinggil dito, umaksyon ang ama ng lalawigan. Narito ang report. Muling pinaiikot ni Governor Alfonso V. Umali Jr. ang mga barangay health workers at iba pang konsernadong volunteer groups sa bawat barangay para sa panibagong pagtukoy at pag-check sa kalagayan sa buhay ng mga kasalukuyang benepisyaryo ng 4Ps kung ang mga ito nga ba'y tunay na karapat-dapat sumailalim sa naturang programa. Layunin ng atas na ito ng gobernador na maalis na sa listahan ng 4Ps ang mga may kakayanan naman sa buhay na ipinasok dito at maipasok ang mga higit na mahihirap na mamamayang Mindoreño na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa benepisyaryo ng naturang programa. Isinagawa ng gobernador ang ganitong panawagan sa mga konsernadong ahensya sa bawat munisipyo sa regular na isinasagawang People's Day kung saan pinupulong niya ang lahat ng hepe ng Kapitolyo. Ito ay bunsod na rin ng mga reklamong natatanggap niya kapag siya ay personal na umiikot sa mga barangay kapag araw ng Martes. Inaasahan ng gobernador ang pagtarima ng lahat ng konsernadong ahensya sa panawagan niyang mai-update ang listahan ng mga benepisyaryo ng 4Ps at matugunan ang tunay na layunin ng programa na makatulong sa pinakamahihirap na mamamayan sa pamamagitan ng panibagong pagsusurvey sa kanilang barangay sa halip na gamitin ang resulta ng survey record na isinagawa noon pang taong 2008. Sa bawat administrasyon, mahalaga ang papel na ginagampanan ng bawat sangguniang panlalawigan sa pagsasakatuparan ng mga adhikaing pangkaunlaran ng ehekutibong sangay ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng mahusay na pagbabalangkas at pag-aakda ng mga batas at kapasyahan ng mga kasapi ng SP na itataguyod ang kapakanan ng mga mamamayan at naisusulong ang kaunlaran at kasaganaan ng lalawigan. May balita dyan si Beverly Avila. Ika-7 ng Mayo, sa isang natatanging gabi ng parangal, pinangunahan ni Vice Gobernador at tagapangulo ng Sangguniang Panlalawigan, Humerlito A. Dolor, kasama ang mga kasalukuyang kasapi ng SP, ang SP Testimonial Session sa bulwagan ng mamamayan ng Batasang Panlalawigan sa lungsod ng Calapan. Sa nasabing okasyon, kinilala, pinasalamatan at binigyang pugay ang 9 sa mga nagdaang Vice-Gobernador, 25 mga dating bukal, kalihim ng SP sa kanilang natatanging ambag sa pag-ugit ng kasaysayan ng lalawigan. Kabilang sa mga personal na tumanggap ng kanilang parangal, sina dating Vice-Gobernador Thaddeus E. Venturanza at Pedrito A. Reyes. Tinanggap naman ng kanilang mga kapamilya o kamag-anak ang parangal ng mga opisyal na hindi nakadalo sa okasyon. Sa nabanggit na natatanging pagpupulong, pinagtibay ng mga kasapi ng SP ang magkakahiwalay ng mga kapasyang nagtatatag sa Gawad Tamaraw bilang kaloob na pagkilala sa mga natatanging ambag ng mga nakalipas na Vice-Gobernador na gumampan bilang tagapangulo ng SP. At ang Gawad Lingkod Bayan naman para sa mga nagdaang kasapi ng SP kasama ang mga dating SP ex-officio members bilang pagkilala sa kanilang mga natatanging ambag sa lehislaturang sangay ng pamahalaan. Bilang taus-pusong pasasalamat sa kanyang walang sawang pagsuporta sa mga adhikain ng SP, partikular sa kanyang pagkilos upang matagumpay na maisakatuparan ang bago at modernong gusali ng Batasang Panlalawigan, pinagkalooban si Gobernador Alfonso V. Umali Jr. ng Gawad Ginintuang Tamaraw.
Sa kanyang mensahe, binigyang diin ng punong lalawigan na ang lahat ng mga napanagumpayan ng pamahalaang panlalawigan sa ilalim ng kanyang administrasyon ay bunga ng pagkakaisa ng lahat ng mga kasalukuyang opisyal ng Oriental Mindoro sa tulong at suporta ng mga mamamayan mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Talaga po nakita natin yung pagkakaisa. Talaga for the first time nakita ko natin na kung sa durian o kaya naman meron tayong mga parangal ngayong gabi sa mga dating bukal, dating vice co, dating mga secretaries. At sa totoo lang po, talagang dapat natin pagpasalamat itong araw na ito sapagkat hindi po mangyayari ito kung talagang naghiwa-hiwalay ang sangguniang panlalawigan. Kaya siguro, hindi lang sangguniang panlalawigan, siguro may lahat po tayo. Bigyan po natin ang ating mga sarili ng isang masigabong palang. Ibinahagi ni Vice Gobernador Dolor ang kanyang mahalagang karanasan sa loob ng 20 taon na niyang pagiging isang lingkod bayan. Mula sa pagiging Pangulo ng Sangguniang Kabataan ng buong lalawigan hanggang sa ngayon na siya na ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng pamahalaang panlalawigan. Inilahad din niya ang mga kasalukuyang hakbangin ng SP upang mas higit pang mapaglingkuran ang mga mamamayan ng lalawigan. Governor Boy, salamat binigay mo sa amin ang tahanan ito. Pinagmamalaki po ni Bons Dolor na siya'y sa panahon na kung saan ang kanyang gobernador ay naging kakampi, kapanalig, kaibigang matalik, at higit sa lahat, ikalawang ama. Isang amang may puso hindi para sa kanyang sarili, kundi alam ng taong ito na yung mga bukal ay deserving ng isang bahay na tulad na meron tayo ngayon. Governor Boy, hindi mo lang alam. Pero I am proud every time I am in the Assembly of the Vice Governors. I was telling them, kayo may problema sa gobernador niyo. Pero sabi ko sa Mindoro, hindi totoo yan. Sapagkat yung Vice Governor ni Governor Boy Umali, hindi ang pangarap ay kung kailan ako manunumpa bilang gobernador, kundi ang pangarap ay kung paano sa natitira pa namin 7 taon bilang gobernador at ako ay vice gobernador kung sakasakali ay magkasama pa namin pagpunyagian ang mga pangarap na pinagsasama-samahan ng sangguniang panlalawigan na itatag. Sapagkat naniniwala ako na ang pusong tulad ni Governor Boy Umali ay kasisiyan ng Diyos na may kapal. Nasa isang simpleng programa ay bigyan namin ng pagkilala ang mga dating bukal at vice-gobernador kasama ang mga sekretary sa sanggunian na naglingkod sa ating lalawigan. Hindi ko man po kayo maisa-isa, pero kahit bubuksan ninyo ang aking puso, ganap ang aking kaligayahan. Samantala, pinagkalooban ng gawad pagkilala sina Ginoong Hernando Pama at Provincial Engineer Elmer V. Dilay sa kanilang mahusay na pagpaplano at matagumpay na pangangasiwa sa konstruksyon ng batasang panlalawigan. Sa ngalan naman ng mga pinarangalang dating kasapi ng SP, taus-pusong pasasalamat ang paabot ni na dating bukal Dante A. Manzo at Ernesto E. Liwanag. Ang kasalukuyang SP sa mahusay at epektibong pamiminuno ni Vice Gobernador Dolor ay kinabibilangan ni na Bukal Ramil O. Di Mapilis, Bukal Abraham R. Abas, Bukal Patrick M. De La Rosa, Bukal Ryan Z. Arago, Bukal Roberto L. Concepcion, Bukal Flor M. De Rojas, Bukal Ferdinand Thomas M. Solier, Bukal Corazon F. Agarap, Bukal Romeo G. Infantado, Bukal Martin S. Buenaventura, Bukal Gideon B. Abuel, Bukal Alfredo R. Villaña at Bukal Colonel M. Ortega. Sa kanilang patuloy na pagkilos at pakikiisa sa mga adhikaing pangkaunlaran ng pamahalaang panlalawigan sa ilalim ng administrasyon ni Gobernador Umali, inaasahang patuloy na maitataguyod ang kapakanan ng mga Mindoreño at ng buong lalawigan ng Oriental Mindoro. Muli na naman bumaba ang Kapitolyo sa barangay upang maghandog ng iba't ibang serbisyo nito sa mga Gloriano. Nagbabalita si Ruby Di Castro. Daang Gloriano ang nakinabang sa libreng gamutan na ipinagkaloob ng pamahalaang panlalawigan sa ilalim ng programang Kapitolyo para sa mamamayan serbisyo Oramismo na ginanap sa Agsalin Elementary School noong Mayo 11. Ang naturang gawain na nasa ilalim ng pangunahing programa
kontra kahirapan ng administrasyon ni Governor Alfonso B. Umali Jr. ay pinamumunuan ni Executive Assistant Dr. Marpeo Marasigan. Kasama ni Dr. Marasigan ang ilang mga hepe at kinatuwa ng iba't ibang tanggapan sa Kapitolyo at ilang pribadong samahan upang isagawa ang libreng gamutan, libreng repair ng cellphone, supplemental feeding, pagkakaloob ng sports materials ng Community Affairs Division, butong pananim ng Provincial Agriculturist Office, punong pananim ng Environment Natural Resources Office, libreng pagtuturok ng mga alagang hayop ng Provincial Veterinary, pag-assiste naman ng Civil Security Division sa mga residente ng 5 barangay na benepisyaryo ng programa. Samantala, nagsagawa naman ang PIDEA ng photo exhibit ng iba't ibang uri na ipinagbabawal na gamot na nagpapakita ng masamang epekto sa kalusugan ng tao. Katuwang naman ang pamahalang panlalawigan sa gawain ito ang mga manggagamot, nurses, gayon din ang Philippine Army at PNP sa pagkakaloob ng mga serbisyong kinakailangan ng mga residente rito. Pasasalamat naman ang naging mensahe ng dating kapitan ng Barangay Agsalin at kanyang may bahay sa pagiging benepisyaryo ng kanilang barangay sa programang KPSM. Dumalo sa programa si SB member Norma Paz at ilang konsernadong individual. Samantala, kabilang sa mga barangay na nabiyayaan ng libreng gamutan ay ang mga barangay ng Agsalin, Banos, Maragook, Santa Maria at Manguyang sa bayan ng Gloria. Susunod, 8th Regional Peso Congress isinagawa. Pandayan Best Training Program muling binuksan. 2012 Miss Philippines Earth Leg muling isinagawa sa Oriental Mindoro. Magpapatuloy po ang KPSM makalipas lamang ang ilang paalala.